Isang babae ang dinukot ng hindi bababa sa 8 armadong lalaki sa Zamboanga City. Bago nito, pinagnakawan pa raw ng mga salarin ang tindahang pag-aari ng biktima. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. 4 na armadong lalaki ang sumugod sa tindahang ito sa Barangay Labuan sa Zamboanga City bago mag-alas 8 kagabi. Kwento ng saksing si Asbi Abirin. Naka-camouflage uniform ang malalaki at nagpakilalang mga pulis. Tagalog ang salita nila. Sa Tagalog nila. Pero may namumukhaan ka pagka makita mo? Pag makita ulit, siguro. Hindi ba nakabonet? May isa nakatakot lang yung pero hindi nakabonet siya. Pasara na raw ang tindahan nang dumating ang armadong grupo. Sinipa na ako ng isa. Doon ako. Hindi na ako nakahabol, nakadapa na ako, tinutukan ako ng importin. Tinangay ng mga salarin ang aabot sa 50,000 pisong kita ng tindahan at ilang paninda. Agad umali sa mga salarin at tinangay pati ang mag-asawang may-ari ng tindahan na sina Noel at Michelle Panes. Isinakay nila ang mga ito sa isang bangka. Kinuha nila na ang bag ko, tapos inanuhan nila pa ako ng yung alam light nila. Tulpak talaga sila sa barin. Nakatakas si Noel matapos itong tumalon mula sa bangka. Pero tuluyang nakidnap ang kanyang may bahay. Ayon sa mga residente, nasa 8 armadong lalaki ang sumakay ng bangka kasama ang mag-asawa. Posibleng sa Zamboanga del Norte nagpunta ang mga salarin. Inaalam ngayon kung saan nagtungo ang armadong grupo. Nangyari ang pagdukot ilang araw lang matapos ding dukutin sa Paticol, Sulu. Nitong Sabado ng gabi ang Chief Mechanic ng Sulu Provincial Engineering Office na si Ronald Pellegrin. Miyembro umano ng Abu Sayyaf Group ang nasa likod ng pagdukot. Humihingi raw ang mga ito ng 15 milyong pisong ransom. Hustisya naman ang panawagan ng pamilya ng Assistant Pellegrin na si Reynante Avilla. Pinatay siya matapos niyang manlaban sa mga kidnapper. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.